Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong gluta. Yung mga pampaputi daw po, yung mga nagdi-drip-drip dyan, no? Talagang pang mga privilege, mga entitled at may pera. Ay ako siguro, bibili na lang ako ng sabon dyan sa seafood, yung may papaya. Meron po dun mga skin whitening daw na sabon, papaya. Tapos may nakalagay gluta. Nakis me, ani naman nyo yan, no? Sobra kayong concern sa inyong beauty. Mamaya, kakapa-beauty nyo. Habul-habulin nyo na si Kiboloy. Pero bago po tayo magpatuloy mga kababayan, tayo po ay magpapasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Ganun na rin po sa mga nagsishare ng kanilang mga blessings, no? Sa mga nagbibigay ng super chat, super stickers, super thanks at doon po sa tumatangkilik sa ating merch, no? Nandiyan po yung link ng ating merch sa bawat description ng ating video. Kung gusto nyo, i-check out nyo lang po. Libre naman yung mag-check. Mag-check. Pero kung gusto nyo mag-out, edi check out. Di ba? So yan po mga kababayan, no? Ang dami po nating article dito kasi maingay na issue po to. Naalala nyo yan? Di ba? Yang larawan na yan, yan yung kay Mariel na kung saan siya po ay nag-gluta drip doon sa opisina ng kanyang beloved husband, Wonderful Tonight, sa loob ng Senado. Nabatikos nga po sa dyan, no? Ang daming netizens ang talagang bumira sa kanya, mga kababayan. Mamaya, babasahin ko sa inyo yung mga sinabi ng mga netizens. Hindi ko na po ipapakita dito. No, kasi talagang mapapa-cringy na lang kayo, no? Yung word natin is cringy. At ano po ang sinabi ni Miss Rodriguez sa bagay na yan? Siya ba'y nagpakumbaba o lalo pang inangat ang kanyang pagiging hambugera? Dito kayo na po ang magbigay ng inyong opinion at reaction, no, tungkol diyan sa kanyang mga reaction at ano pa ang kanyang ginawa, no? Kasi nakakita po tayo. Dami pa lang article na to, nagdodoble na yung paningin ko, Elora, no? Si Ai Chang, MIA muna, nakabakasyon po yata si Ai Chang, no? Naka 1 month vacation yata. Kaya hindi natin nakikita dito si Ai Chang sa ating mga video premiere. So unahin po muna natin kung ano po ang sinabi ng DOH dito sa IB na glutathione. Disclaimer, hindi po tayo medical professional. Wala po tayong medical license, kaya I cannot expound kung ano po yung mababasa nating mga nagniningning yung labi ko. Medical terms dito, I will let the medical professional deal with it. So babasahin lang natin yung article at magbibigay tayo ng ating reaction at opinion. So, background tayo dito sa Philstar Global noong January 17, 2024. Ang sabi po ng DOH dyan, DOH warns versus illegal skin treatments. Okay, so noong January 17 yan, a month ago. The Department of Health cautioned the public against getting unauthorized glutathione and stem cell infusion following the death of a woman who underwent these skin treatments. O tandaan nyo na ha, meron na pong pumanaw dito sa pamamagitan ng pamamaraan nitong unauthorized glutathione and stem cell infusion. No? Inamin na po ng DOH yan. Unauthorized. So binabalaan po nila ang publiko noong pang nakaraang buwan. So sinabi yan ni Health Secretary Teodoro Herbosa, no? The country's Food and Drug Administration has not approved IB glutathione for skin whitening. So walang approval ng Food and Drug, no? Bini-verify po ng
DOH yan. Ito pa ang sabi ni DOH Secretary Herbosa. It's off-label use and illegal. Ulitin natin. It's off-label use and illegal, no? While stem cell treatments are offered in the Philippines under strict regulations, Herbosa urged the public to be cautious and choose accredited clinics. To avoid ending up in a morgue due to beautification or rejuvenation procedure, please check for the list of licensed stem cell clinics. If they are not on the list, that is illegal. This warning comes after a 39-year-old woman from Quezon City died hours after receiving glutathione and stem cell treatments. The woman had a chronic kidney disease according to the police. Ayan, no? So, may FDA warning. In an advisory issued in 2019, this is 5 years ago, the FDA said it had not approved any injectable products for skin lightening. Injectable glutathione is only permitted as adjunct treatment in cisplatin, correct nyo na lang ako cisplatin chemotherapy. To date, there are no published clinical trials that have evaluated the use of injectable glutathione for skin lightening. There are also no public guidelines for appropriate dosing regimens and duration of treatment. According to FDA, injectable glutathione for skin lightening carries risks of toxic effects on the liver, kidneys, and nervous system, along with the potential for Stevens-Johnson syndrome. Disclaimer lang, binabasa ko lang po, no? I'm not elaborating anything. No, doon po sa mga medical professional, siguro alam nyo itong sinasabi ng DOH at FDA. This treatment is sometimes paired with intravenous vitamin C, which can form kidney stones if the urine is acidic. The agency added, high doses of vitamin C have resulted in hemodialysis in patients with glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency. Okay. Concerns were also raised about a potential link of glutathione used to long-term skin cancer risk. So ayun po yung nag-warning ang FDA. Wala silang approval dyan sa injectable products for skin whitening. At meron na nga pong pumanaw, no? Meron na pong namatay na isang 39-year-old woman nagkaroon ng komplikasyon. So, kung ganon din naman pala, bakit hindi naglabas na ng guidelines o memorandum ang DOH since walang approval ang FDA and it also may namatay na, bakit hindi nyo pa pinagbawal? Di po ba? Bakit may gumagamit pa rin the likes of Miss Mariel Rodriguez Padilla at ginamit niya pa ang opisina ng kanyang asawa? Doon po kasi nagagalit ang mga netizens. Why do you have to do that in a Senate building? Doon pa sa opisina ng asawa mo. Mamaya lalo kayong maggagalaiti pag makita natin mabasa natin yung sinabi niya. Okay? So, actually, dito rin sa Philstar Global, yung parang yung namatay po na 39 years old, nalilink doon sa isang clinic. No? Diyan po, tignan nyo. Herbosa, clinic under probe after skin treatment links to woman's death. O yung po yun, yung 39-year-old. The DOH said Wednesday it is investigating the clinic in QC that administered IV glutathione stem cell therapy to a woman who reportedly died after receiving this skin treatment. So, ayan po yan. No, iniimbestigahan po nila, so hindi natin alam kung ano ang latest dito. No? Sabi lang po yan ni DOH Secretary Herbosa. Talagang dapat yung mga clinic dyan, huwag yun na ibigay yan. Hindi naman kasi siya approved ng FDA. Kaya ang sabi ni Herbosa, it's off-label and it's illegal. Alam nyo naman ng illegal. Bakit gagamitin pa? Wala namang proven effect, no? Hindi approved ng FDA that, magiging para kayong pure as white.
Kung ano man yan, yung itsura na yan, ganyan na yan. Yan ang binigay ng Diyos. Ngayon po, siguro naman, alam niyo na kung anong naging reaction dyan ni Mr. Wonder for tonight. It's not a big deal, sabi niya. Yan lang naman. O, di ba? It's a big deal sa mga tao kasi dun sa opisina mo ginawa. Buti sana kung hindi dyan sa Senate no? Ginawa yung i-Instagramming, pag-promote ng IV glutathione. Kumbaga sabi mong hindi pinopromote pero sa kaisipan ng mga tao, that is a good promotion kasi nandun ka sa Senado at the same time, no? Pinapakita mo. Kaso walang FDA approval So you're advocating the use of illegal activity? Ganun po ba? Nagtatanong lang Miss Mariel. Influencer ka, may malaki ang influence mo, magaling kang influencer, but are you telling us it's okay even though na walang approval ng FDA? Nag-warning na sila, nagbigay din babala ang DOH about that. So okay lang na gumawa ng illegal? O di po ba? Tanungin natin sa sarili natin. Pag ang gumawa niyan, si First Lady Lisa Marcos, si Ninang, tignan nyo, putok na putok ang social media. Lalong-lalo na yung buwakang inang nandyan sa LA. Di po ba? Hindi tatantanan yan. Si Ninang Lisa. Etong si Mariel. Okay lang. Kasi artista naman ako. Product endorser ako. Influencer ako. But the very question is, why do you have to do that? Kaya nga po, ang sabi dito, no, mamaya mababasa natin, no. I-ano muna natin, i-suspense muna natin. So, ang pinakamainit diyan na senador na nagsasalita about that is si Nancy Binay, no. Ayan po sa politiko. May responsibilidad tayo sa publiko. Correct. Nancy Binay frowns on Mariel Padilla's Gluta IV drip at Senate. Tama nga naman. Meron dapat yan, ginagawa yan sa tamang lugar, sa mga clinic at sa hospital. Bakit? Hospital ba ang Senado? Clinic ba ang Senado sa mga ganyang medical? Hindi. Unless otherwise, it is really an emergency and there's no more hospital or clinic that will be able to do that. At may mga dapat medical professional dyan. Ang pinakita lang ni Mariel ay yung kahambugan niya at katangahan niya. Remember, no? Ignorance of the law excuses no one. No, tapos napakahambog pa ng asawa mo. It's not a big deal. So therefore, konsentidor din ang asawa mo. Di po ba? Pare-pareho kayo. Birds of the same feather. F together. Bahala na kayo kung mag-isip kung ano ibig sabihin ng F. No? Si Robin ay F. Totally failed. At siya ay freaking F na may mother F. O ayun, puro F, F, F. So ang grado mo ay F. O yun. Okay. Senator Nancy Binay expressed concern over actress Mariel Padilla's recent IV glutathione drip procedure conducted within her husband Robin Padilla Senate office. According to Binay, Mariel's IV session involved issues of conduct, integrity, and reputation of the Senate, and health and safety matters. Correct? Hindi nyo na ginalang yung Senado Di po ba? Akala ko ba, protektado nyo ang Senado. Sabi nyo, it is a sacred hall. Pero ito lang pala. Etong ganitong gawain, baka hindi lang yang IV drip ang ginagawa nyo dyan. Nagkataon lang ito kasi sobrang pasikat, sikat na nga, gusto pa ng atensyon, o ayon, di po ba? With such IV drip deemed unsafe by health authorities, o di ba? Sinasabi ko na sa inyo kanina. Bakit mo ipapakita pa yan kung nagbigay na ng advisory? Noong pang 2019, ang FDA nagbigay na sila ng warning that there is no proven studies about the effects of this sa skin, yung IV glutathione. And they did not approve it. And why do you have to show it to the public just like saying, okay lang itong IV glutathione? Di po ba? Sana ginawa mo na lang private. Hindi.
pinagmalaki mo pa. O, ibig sabihin, dalawa lang kayong tanga nung asawa mo. Pasensya naman po. Nakaka-bother lang dahil yung IB procedure was done inside the Senate premises na walang abiso mula sa clinic. As public figures, sana aware din tayo sa responsibilidad natin sa publiko. We might be promoting something na ipinagbabawal at illegal. Correct. Correct. I agree with Senator Binay. Baka yung mga fans dyan ni Mariel, kakastiguhin si Binay mag-a-ad hominem. Di po ba? Babatikusin ang kanyang itsura, ang kanyang kulay, baka idamay pa yung mga pamilya niya. Huwag ganun. Tignan nyo yung sinasabi niya. Intindihin nyo. No? We might be promoting something na ipinagbabawal at illegal and it was done inside the Senate building. Di po ba? Hindi man lang siya pinagbawalan ng asawa niya, kundi kinonsinti pa. Sinabing, what's the big deal? Di ba? Anong klaseng utak merong sasabi mo, what's the big deal? You are a public servant. Muntik na naman. Kasi meron po kasing tayong follower na sabi, Sir Toki, sana bawas-bawasan mo ng pagmumura. Binabawasan naman po, pero minsan biglang nabublurt out. Pasensya naman po, no? Talagang hindi lang natin maiwasan, no? Pasensya na pag hindi natin mapigilan yung pagsasabi natin ng hindi magandang salita. Pagpasensya nyo na pa. Kasama po kasama minsan no? Di po ba? Kayo, matino bang sabihin nyo na ikaw ay public servant? You must be an example of good character. No? Halimbawa kayo. Dahil tinitignan kayo, you are under the microscope and even the young ones, the minors are looking at you. Tapos sasabihin mo, Robin, what's the big deal? Pamumuliti ka? Pamumuliti ka ba yun? No. We are just telling you the truth. That you are so insensitive together with your wife. That you can do anything. You can get away with anything. Because you are put in there. Public servant kayo. But this time, para po kayong hindi naging public servant, lumabas lang yung pagiging adelantado ninyo, yung pagiging hipokrito ninyo, yung pagiging mga entitled privilege kayo. You did not respect the Senate. And even you did not respect yourself because you allow your wife to do that thing, no, sa loob mismo ng opisina mo. Tulad nga na sinasabi ko sa isa previous vlog ko dapat sinabihan mo ang asawa mo, don't put that in a social media. Magalit na siya kung magalit na siya. Kung alam mo rin naman pala, Robin, tanungin kita, alam mo ba ito, na nag-warning na ang FDA noong 2019 pa, they gave an advisory that this thing, yung IV glutathione, no, is unproven. They did not approve it. Alam nyo ba yan? Kasi kung alam nyo yan, hindi nyo papakita yan in public because it will be a precedent that you're doing an illegal act. Ano sabi na rin ni Herbosa? It's off-label. Okay, given. Off-label. But it's illegal. Diba? Meaning, illegal in the sense kasi walang approval. And you're using it. Tama, mali. No? Grabe Isipin din natin may kasamang kapanugatan ang pagiging artista. Lalo na kung senador ang asawa mo. Correct naman. Dito po, hindi sa naiinggit si Senator Binay. Hindi. What she is doing is protecting the sanctity of the Senate. Saka private yan Related ba sa Senate work mo yan, Robin? Yung paggugluta ng asawa mo sa opisina mo. Di po ba? Related ba yan? It is one of your project? Ganon. Di ba? Ang tanong, bakit pinayagan yan din ng Senado? Mamaya, makikita nyo, no? Binay has frowned on the incident acknowledging the need for the Senate to look into the matter. Yun na sinabi niya, hindi niya alam kung pwede daw pong ilagay yan sa Ethics Committee. Ito, dagdagan pa natin yung sinabi ni Binay sa Manila Bulletin. Nancy counters Robin.
Whitening, not a basis for good looks. Correct. O, sasabihin ko na naman sa inyo, ha? Okay, tignan nyo na lang ang ano, wag nyong ang hirap sabihin, baka ma-open ko si Senator Binay. Senator Binay, wag po kayo ma-open. Sabihin, hindi kagandahan si Senator Binay, but what she is. Di po ba? Oh, pero siya, at least alam niya ang tama at mali. Alam niya kung ano ang dapat, ano yung, matuto kayo, yung may decorum kayo. Kaya ano sa Senado eh. Napupunyeta kayo. Tingnan nyo si Drilon, di ba dati sabi niya, wala nang decorum sa Senado. Kasi yung mga inaakto ng mga ibang senador ngayon, mga hindi nila alam yung proper decorum. Yung tamang pag-asta, paggalaw sa loob ng Senado. Ginagawa nyong para lang perya ang Senado. You can do anything what you want. Oh, di ba? Oh, masaktan dito. Malamang si Senator Binay, baka batikusin ng mga fans ni Robin at Mariel. Pero it is what it is. Di po ba? Ano sabi niya? Whitening, not a basis for good looks. Alibog ha. Tinan mo naman. Di daw basis ang whitening. Ha? RN 2 cents. Ha? Kayo dyan ng mga guys, girls. Hindi daw kailangan ng maputi. Na? Kung confident naman kayo, di ba? Pero wag namang magpaka-overconfident tulad ni Kiboloy na pinag-aagawan ako ng girls. Senator Binay said that she's not comfortable with Senator Padilla's recent statement regarding Mariel Padilla's IV glutathione drip procedure at the Senate wherein he claimed that his wife loves to promote good looks and good health. I think medyo I'm not comfortable with yung praise na mahilig lang mag-promote ng good looks and good health. Yeah, you have the good looks and you have the good health. But you don't have manners. Ayun! Ay, ang ganda-ganda niya. Pero sama ng ugali niya. Yun! Ay, ang gwapo-gwapo niya. Pero ang sama pala ng ugali niya. Oh, di po ba? Oh, nasaan kayo ngayon? Di po ba? Oh, yan. It's not good health kasi wala siyang FDA approval and hindi naman porket sa akin din ang pag-whitening. Hindi riyan batayan ng good looks. Correct. Paano mo masasabing good health? Tama si Binay eh. Ito tignan nyo kung sino ang merong brain between Binay and Robin. Di ba? Si Robin talaga malalaman mong sanggano. Wala nito. No? Wala eh. Wala ka palang talino. Paano ka napunta dyan sa Senado? Kaya ka hindi pinag-chairman dun sa sa Chacha. Di ba it hurts? Good looks and good health. Kung yan na lang ang panantayan nating mga Pinoy, wala. Babagsak tayo unang-una sa mga pag-uugali at hindi good health yung paggamit ng illegal na produkto. Sinabi na di ba ni Herbosa? It's off-label and it's illegal. Walang approval ng FDA. So pinag-iingat kayo dahil you are putting something inside your body that may cause something or destroying your body also. So what's the good health there? Diba? So what's the good health? FDA na mismo ang nagpatunay na walang magandang idudulot sa katawan nyo yan dahil hindi po aprobado, wala pang clinical tests or trials that it was proven it can give your skin as white as the sun. Teka muna to, bakit white ang sun? Dilaw di ba ang sun? Ewan ko. Bahala kayo, tignan nyo yung araw. I-telescope nyo ano talaga kulay ng araw. Di ba? Ayan, yan yung sinasabi ni Nancy. So, nasaan doon ang good looks and good health? Di ba nga may namatay? O nasaan ang good health, Robin? You're Sorry po. You are stupid talaga. Sige nga, i-depensa mo nga, Robin, sa amin. Ikaw, Mariel. Wag lang pure English, baka maiswas anything ako wrong dito. Alam nyo naman, mga yung Inglesera yan, di ba? Taga dito yata yan, tatanong lang ha.
Eto matindi. Matinding sinabi ni Senator Binay. Talagang kampihan natin dito si Senator Binay, no? Politiko. Ano sabi niya? Ginawang salon, Senado. ano ba pangalan ng salon diyan sa Senado? Ivy Drip by Robin and Mariel. Yun yung pangalan ng salon nila, no? Ginawa ninyong salon ang Senado. Mamaya may nagpipede dyan, may nagmamani, may nagpapakulot, may nagpapa-eyelash. Ano pa ba ang ginagawa nyo dyan sa Senado? Pakiano nga, Nancy Binay, lahat na lang. Baka nagiinuman pa kayo dyan. Wala talaga mga politiko natin, ano? Nancy Binay Malls Ethics Probe over Mariel Rodriguez Gluta Drip Session. Actually, patawag niya sa hearing. Di po ba? Ba't di nyo patawag sa hearing yan? Paimbestigahan kasama DOH. Kasi sinasabi ng DOH, it's off-label and illegal, may warning. Sabi ng FDA, hindi approve. Patawag nyo rin ng FDA. Pa-explainin ninyo, tapos ipa-explain nyo si Mariel, bakit ka gumagamit niyan? At bakit dito sa Senado, hindi porket asawa mo ay senador, gagantuhin mo na ito. Di ba? Dapat lang. Kasi kung ibang tao yan, pinatawag na yan eh. Di ba? Kakatayin na yan sa hearing. Iko-condemn kita. Hindi mo ba alam? Ganito, ganito. Hindi ka pa tapos magsalita as resource person. Hindi pwede. Di ba? The Senate Ethics Committee might lang, launch an investigation into the glutathione drip session held by actress Mariel Rodriguez inside the Senate office of her husband. This was the statement made by the committee chairperson. Siya pala ang committee chairperson ng Ethics Committee. Nancy Binay, in response to viral photos of Rodriguez having the glutathione drip. Dapat pag-aralan ng Committee on Ethics, hindi naman isang senador ang nagpapagluta drip sa loob ng opisina. So technically, hindi sakop si Miss Mariel doon sa scope ng Committee on Ethics. Pero tayo rin ay nababahala kasi parang hindi ang ganoong gawain hindi naman din tama sa isang government building katulad din ng Senado. Correct. Ang iniingatan dito kasi ni Binay ay yung kontrobersiya. Ang dami na ngang kontrobersi sa Senado, dinagdagan pa ni Mariel. O di ba? The pattern of impunity. Unang-una, Nancy Binay, nasaan na yung report mo about sino yung nag-leak ng information dun sa executive session ninyo about that CIF of Tamilmil. Remember, di ba galit na galit nga si Jinggoy dahil nga sinabing sila daw, siyam sila na gustong ibalik ang CIF ni Tamilmil. Inutusan si Binay na imbestigahan yan eh. Pero ano nangyari? Siguro nalaman nila kung sino yung nag-leak. Isa sa mga senador. O di ba? Kung ganun man mga kababayan, isa sa mga kasama nilang senador. So therefore, nasaan ang sanctity ng Senado? Nasaan ang decorum? Di ba? Wala. Kaya nga si Drilon sabi niya wala na eh. Kasi sabi nga nila, you elect clowns, expect circus. The Senate becomes a circus. Bakit? Kasi meron ka ring Senate leader na incompetent, na parang hindi niya po makontrol ang mga kasamahan niya. You are not a great leader. You are not a good leader pala, hindi great. You are not a good leader. Di po ba? Binay said Padilla could be held liable for promoting an aesthetic procedure that's not authorized by the DOH and FDA. Ay, ano na lang po yan? I-hearing tapos in aid of legislation, kasuhan. The senator who's proud of her brown skin said Rodriguez should be proud of her natural complexion. Ang pag-whitening, hindi riyan batayan ng good looks. Ang sa akin kasi, we should always be comfortable dun sa skin na binigay sa atin. Correct. Pero, Senator Nancy Binay, karapatan at kalayaan naman nila yan. Kung gusto nilang baguhin itsura nila, so be it. Diba? Kung meron silang means to do it, then do it. Pero yung sa kay Binay, opinion niya yan. No? Pero hindi niya pwedeng diktahan yung mga tao. Yun lang yung sa akin. Ako, bayan ako kayo. Sige, magpa-beauty kayo, whatever, itsura nyo. O, ang tanong, pag ikaw nagkaroon ng anak,
Ganda-ganda mo, tagos ilong mo, ganda, perfect. So, nung nanganak oh yun. Di ba? Joke lang yun, pero minsan nagkakatotoo yun. Pasensya na kayo kung medyo harsh, ano? Di ba? Why do you have to change your appearance? Tapos bigla kang nagka-offspring, aray. Ha? Yung pala yun. Ito pa sabi ni Binay. We should always be comfortable with our skin because doon talaga magkakaroon ka ng confidence. Yung acceptance nung ano ka. Kaya pala okay na to, alibugha. Hindi na ako bibili ng sabon na may gluta sa seafood. Di ba, Elora? O, hindi naman matangos ang ilong ko, pango din ako. Pero kung gusto nyo tumangos ang ilong nyo, ha? Tignan nyo muna kung meron kayong lineage, yung descendants nyo ay si Pinocchio. Kung fans kayo ni Tambalina, ay malamang, tatangos din ang ilong ninyo. Okay? Okay, mag-move on tayo. Alis muna tayo kay Senator Binay. Senator Binay, Nancy Binay, saludo po, no? Doon sa sinabi ninyo, whether na totoo naman po ang sinabi nyo, be comfortable, no? Be who you are. Sabi nga dito be who you are perfect. In the eyes of God, you are perfect, but in the eyes of men, even though you are not perfect, you are still perfect. Accept who you are. Di po ba? Sa society ngayon natin, ina-accept na lahat Di ba? We are so forgiving. We are so yung matanggapin tayo. Di ba? Iilan na lang yung talagang very conservative. Iilan na lang. No? Kasi nagbabago, nag-i-evolve ang mundo Di po ba? Ayaw natin makasakit ng feelings because if we tell them the truth will hurt at magkakaroon ka pa ng enemy. But dito, si Senator Binay, hindi siya nangiming sabihin ang gusto niyang sabihin. Be comfortable who you are. Because that's the true beauty. O di ba, pang Miss Universe lang. Pang Miss Universe lang yun Parang narinig ko na yun sa mga isang universe contestant. Nanalo yata yung nagsabi nun. Kaya ako, alibugha, RN 2 cents. Comfortable, sabi nga nila, black is beautiful. That makes yours and mine. Ayun po yung sabi ng dati kong ka-roommate at kapatiran sa church. Alamin nyo kung ano ibig sabihin yan. Black is beautiful. That makes yours and mine. Okay. Pasok tayo ngayon dito kay Mariel. Imbis na magpakumbaba na lang at siya ay mag-apologize, siguro nag-apologize naman siya dito, no? Meron pa sinabi. At meron pa siyang ginawa. Eto, sa politiko ulit. Vitamins yan. Hindi heroin. Ang ina talaga. Tanga ang puta. Mariel Rodriguez justifies Gluta drip session in Senate. Remember the word justify. She is justifying her actions, that her action in that office of her husband in the Senate is really not illegal. Pero sabi ng FDA, it is unproven. Hindi approve ng FDA yung ginawa niyang dripping. Also, the DOH said, para akong silang plaka dito, that it is off-label and it is illegal. Pero she's justifying it. Why? Because she can get away with it. The pattern of impunity. Because I am a personality. I am entitled to that. I am privileged to that. Yan yung sinasabi ko sa inyo na isang perks ng pagiging isang politiko. Hindi man siya politiko, pero ang asawa niya ay politiko. Di ba sinasabi ko yan sa vlog ko? Hindi lang po salary ng politiko ang kanilang nakukuha, kundi ang perks and privileges that they can have and their family can be accorded to. Di po ba? Ayan, isa yan. Tingnan nyo Nagmayabang pa ang gaga, 'di ba? Talagang privilege. That's what you get when we
glorify, no, itong mga to. Na akala nyo sa harap ng camera pagkakabait-bait, no? Yung mga patwitams. Pero ito ang totoong ugali, no? Nagmayabang pa, ginustify niya pa yung ginawa niya without taking to consideration na baka may gumawa din niya na hindi niya alam na may namatay na. Noong 2019 pa sinabi ng FDA na wala yang approval, unproven yan. Pero dahil siya ay influencer, she can get away with it. Palagay nyo, hindi promotion yan? Weh! Kung hindi promotion yan, hindi niya ilalagay yan, hindi niya sa publiko yan. Hindi. Oh, ito sabi niya, actress, host. Di ba? Actress eh. Host. Di ba? Privilege. Mariel Rodriguez rationalized her decision to have a glutathione solution administered through an intravenous drip at the Senate office of her husband. Yan, nag-post siya, ha? In a TikTok live selling session Friday, Rodriguez said she decided to have the IV drip service done at her husband's office because it was her habit. Na tingnan nyo, habit lang. Hindi naman siya emergency. Hindi naman kinakailangan. Hindi parang ikaw ay mayroong cancer na kinakailangan mo nang i-take itong gamot na to because with the advice of the doctor. Meron pong mga ganun eh. O, ganitong oras, kailangan inumin mo to ha. Ito kasi ang sabi ng doktor, nasa calendar mo yan, nasa notes mo yan, nasa notification mo yan. Eh ito, because it was her habit. Kumbaga, nakasanayan lang. Di po ba? Siguro naisipin niya, ay dalhin nyo na dito. Emergency ba yon? Mahihimatay ka ba pag hindi ka kaagad nalagyan ng IV drip na gluta doon sa opisina ng asawa mo? Tatawag na ba ng 911 pag hindi yan nailagay on that particular time on day? Kakahiya naman to. Bakit ko yan ginawa? It is for health reasons, yes, but it's not an emergency. You should be so sensitive enough because of your insensitivity, hindi mo na inisip yung nandoon ka sa Senado. Kasi bakit? That's the time. Mga kababayan, it's all about me. And I am privileged enough, no? Hindi lang ako host actress, kundi ang asawa ko ay isang senador. I am entitled to that. Hindi mo ba naisip yun? You are in a public place in a Senate hall. You did not give the sanctity to that Senate building. Ngayon nagmamayabang pa siya. Dahil lang it's her habit. Di po ba? Wala naman. Di niya sinabi, emergency po kasi, kinakailangan na. Ayun yung advice sa akin ng doktor eh. Ganong oras eh. Kailangan pong mailagay, kundi otherwise ma-emergency ako. Wala po. Di ba? It is for health reasons. Kailangan ko pong maglagay tayo ng vitamina sa aking katawan. Ganun naman pala, ba't di ka pa naglagay ng vitamina ng ganyan doon sa bahay mo bago ka pumunta ng Senate? Di po ba? At yung vitamina na yan, I don't get sick. Alam mo yun. Yun yung lakas-lakas ng resistensya ko. Ang galing-galing. At totoo ba? Ano ang sabi ng FDA? Kung meron palang ganyan nararamdaman mo, di sana, sinabi mo na sa FDA para pinag-aralan at in-approve. Hanggang ngayon, wala pong approval eh. Unproven nga eh. Off-label and it's illegal. Di po ba? Tapos i-justify mo, which is the title is good. Justifying. But he becomes, dam-dam bitch. You are justifying your act, which is, ano ang basis mo? Walang scientific basis. Medically, probably, pinag-aralan na ng FDA but they cannot find anything. Ikaw, ano? Ano ang statistical analysis mo? Ano ang datang nakolekta mo? Based on your experience, is that really, really good? Di po ba? Hindi po ganyan sa medisina. It takes years for them to study that and to find a better conclusion. Pinag-aaralan. May mga statistical data dyan, measurement. Kasi feeling ko lang, ang lakas-lakas ko pag naglakay. Baka naman mental lang. Kaya nga hindi maaprubahan ng FDA since 2019 pa. Tapos ikaw sasabihin mo, ganyan lang.
Because it's the habit? Because kailangan ko nang maglagay ng medisina? Well, F you. Ito pa. So, I have an appointment with Drip in Lux. Ayan. Nabanggit na kung sino yan. Ngayon, hinihintay ko po yung asawa ko. Yung asawa ko, lagpas 8 o'clock, nagtatrabaho pa rin po. So what? Anong pakialam namin dyan sa trabaho ng asawa mo? Pinili niya yan. Di ba marami pang mga mas matindi pang magtrabaho kaysa sa asawa mo? At least nga kayo, naka-aircon eh. Di po ba? Hinihintay ko siya. Sasabi ko, dito ko na lang sa Senate papuntahin si Drip and Lux. O kita mo, hindi ka na lang sinabi, umuwi ka na lang. Honey, uwi na lang muna ako ha. Kasi kailangan ko nang magpa-IV drip eh. Matatagalan ka pa dito. Hindi. Diba? Rodriguez said she saw nothing wrong with her actions because the glutathione solution was also a cocktail of vitamins. Mahilig ka palang mag-cocktail? Tingnan mo, hindi niya nakikita yung wrong action niya. Eh kung sane ka naman, no? Kung sane ang pag-iisip mo, you think it twice. Sabi mo, nagtatrabaho ka sa mo, 8 o'clock na. Hindi sana sinabi mo, Han, I'm gonna go home. I have to do this at the house. I don't wanna do it here because it's your office. I wanna respect your office. Can I go? Ganun sana eh. Eh hindi. Talagang pinapunta mo pa sa Senado? Ha? Di ba pinapunta niya eh? Sabi niya pinapunta niya. So, ibig sabihin, malayang nakapasok yung mga yon. Eh, pag tayong mga ordinaryong Pilipino na walang kapit sa mga senador o dyan sa magtatrabaho sa Senado, di ba hindi tayo basta-basta nakakapasok dyan? Eh sila. That's what I called you, the perks and privileges. Di po ba? Oh, ito pa, sabi niya, hindi naman po ako nagda-drugs, nag-heroin ako doon. Buti kung nag-heroin ako doon, di ba? Hindi naman po, wala naman po akong ginawa doon sa Senate seal. Wala nga, hindi yun eh. Hindi mo nakikita yung pagkakamali mo? Are you that irrational? Are you that buba? Same siya naman ha, Miss Mariela. Siguro naman may utak ka. Meron kang common sense. You have the decency. Tulad ng sinasabi ko sa iyo, kasi huling-huli ka dito. Sinasabi mo, ang asawa mo ay nagtatrabaho 8 o'clock na, ng gabi siguro yan. It's overtime na sa kanya. So why did you not tell him? Again, uulitin ko, Han, I'm gonna go home. I'm gonna go ahead. Iwanan na kita dito. I know you're busy. So, but I have to do this. I don't wanna do it to your office. I wanna respect your office and you. Can I go home? Kasi kailangan na maglagay akong vitamins. Di ba ganun dapat? Eh hindi eh. Di ba ano sasabihin? Pumunta yung ano ba tong pangalan to? Yung Drip and Lux sa Senado. Kung sa tingin ninyo mali o masama, on-open kayo doon sa ginawa ko, sorry po, pero ako naglagay lang ako ng vitamina sa katawan. Huwag mo nang i-justify yon. If you just said sorry, sorry. And then that's it. Eh kaso pinaliwanag mo pa eh. You become more stupid. Pasensya naman po ha, Senator Robin at Mariel. Pasensya naman po. 'Di ba? Mali po. Unang-una, yung respeto sa Senate building. Yung respeto sa institusyon ng Senado. At pangalawa, yung ginawa mong IV drip is like advocating, telling people that is always okay na gumawa nun. Pero wala pong patunay na yun ay okay kasi meron ng isang nagbuwis ng buhay sa gawain ganyan at sinabi ng DOH, it is off-label and illegal. Sinabi ng FDA, it is unproven and there's no approval for that particular thing. Yun yung mali doon na hindi mo nakikita. Diba? Oh, ayan sinabi pa dito sa baba the Philippine Food and Drug Administration has not approved. Hindi mo naintindihan to, di ba Inglesera ka? You know how to read in English and understand it about it, right? Has not approved, past tense. Injectable glutathione for skin lightening, it's approved medical use. Anong medical use mo? Wala. Di ba? Limited to adjunct treatment in chemotherapy. O pag nakikimotherapy ka, anong meron ka? Tama, mali. Ano pa ginawa niya? Dito po nakita natin, Diyan, nakita ko po to so kami.com.ph, Ano pa sabi niya nung nagla-live selling siya? Because trending ako, mag-sell tayo sa TikTok 6 p.m. Super sell. Tingnan mo nga naman ang kagagahan.
Di ba, mga kababayan? O, ano ang sabi ng mga netizens? Babasahin ko na lang, di ko napapakita sa inyo, ha. Ito, ayun ako, nakakasakit ng damdamin, mga kababayan. Di ko nasasabihin yung nakakasakit damdamin. Yung bagay na hindi mo dapat ginawa, pinagmalaki mo pa. Ayan. Ito pa, coups to the nth level. Lesson learned. Pumili kasi ng matinong senador, nagkakahawaan lang. Imbis humingi ng sorry, pinanindigan pa talaga ang kakapalan ng peslak. Grabe naman tong mga to. Uy, grabe naman kayong mag-comment. Ang sasakit, mga kababayan. Sana all nakakayanang maging walang hiya. Sana all makapal ang muka. Yun lang po. Puntahan nyo po itong article na to sa FB page, o yung kami.com.ph. Nandun po siya. Naku, ang sasama po ng mga pinagsasabi. No? O eto pa. Ha? Sabi sa politiko, mali na, mayabang pa. Doctors call out Robin Padilla, Mariel Rodriguez over Glutadrip at Senate. O yan, di ba? Unang-unang bumatikos dito si Dr. Loechon. Ha? Talagang sinabihan sila, mali na, mayabang pa. Di ba? Ayan, sinasabi ni, sino ba to? Si Tony Leachon, basahin nyo na lang. Ito namang sabi nung isa, si Erin Jane Tababa Santos, a dermatologist, was appalled by Rodriguez's indifference to the backlash about her post. Indifferent nga siya, eh. Di ba? Hindi lang siya indifferent, insensitive. No? And the audacity na parang justifying herself na tama naman, wala siyang na-violate, gaga. She also warned the public about falling for the claims of beauty clinics offering glutathione drip services. Kaya nga, intindihin nyo, mga kababayan, may nagbuwis ng buhay dyan. Nasawi. The audacity to post the post is just mind-blowing. That aside, the claims written regarding Gluta-IB are questionable. Warning, walang reliable plus consistent data na nagsasabing nakakaputi ang glutathione. Hindi alam ang long-term safety ng IB use nito. Ibang klase talaga. Ayun pa ang sabi ng iba, ang dami po dyan. Talagang, binati ko sila. Kasi unang-una, kung sinasabi nyong good looks and good health, where is the good health? Unang-una sabi ng sinisira ang kidney, sinisira ang kung ano sakat internal organs ninyo. Pang chemotherapy lang pala yan. Bakit? Meron ka bang sakit na malala? Di po ba? Nakakaya naman kayo. Ito pa, Mariel, at Robin. Sabi sa Inquirer, latest. DOH, no FDA approval on injectable glutathione for skin lightening. Inulit. Walang approval ang FDA, tapos you are saying it's good health and good looks? Tanga. Di po ba? Pero mga kababayan, meron pa ring maniniwala dyan. Kasi, these people are blinded by these actors. No? Naniniwala sila, pero they are not thinking rationally. Mas gugustuhin pa nilang paniwalaan yung mga idol nila kaysa dito sa mga sinasabi ng mga health professionals. Makinig tayo sa health professionals because ito pinag-aralan nila. May scientific study sila, may mga data na nagpapatunay. At dito sinasabi nga ng DOH na walang approval ang injectable glutathione ng FDA. Sabi nga ni Binay, be confident for what you have. That's the true beauty. Di po ba? Iris what iris. Sasabihin ko sa inyo, masaktan na kayo kung masaktan kayo. Ayan sabi ng DOH, DOH categorically states that there are no published clinical trials that have evaluated the use of injectable glutathione for skin lightening. There are also no published guidelines for appropriate dosing regimens and duration of treatment. Kaya nga sabi ni Dr. Leachon, dapat imbestigahan ng DOH lahat ng clinic na nagsasagawa nitong IV drip na ito. Diba? Kung nabasa nyo yung doon statement nyo sinasabi, nire-request ni Tony Leachon, he is calling out the DOH. Investigate them because of this stupid biatch. Diba? Ngayon, mga kababayan, ito masama. Ano lang sabi ng DOH? Mariel Rodriguez not liable for IV drip use, says DOH. Ayan. Ito sabi, basahin na lang natin. It's more of an ethical use. Unethical use. No? Kaya tama si Binay, Ethics Committee, tawagin nyo. I-reprimand nyo siya. It means a doctor prescribe a drug as off-label use
no? Kumbaga, yung doktor di dapat kastiguhin nyo rin yung doktor. Bakit siya magpiprescribe niya nang walang FDA approval? Walang scientific data. Wala ngang dibang journal o guidelines. Diba? So therefore, kumbaga, it's up to the person using it. Bahala ka. Ang liability ko lang is I already told you. Pero bilang as a doctor, if you are really concerned to the health and to the lives of your patient, I will not advise you to use it. I-advise kita, bibigyan kita ng gamot na talagang aprobado. Kasi nandun ang lisensya mo. Parang yung sinasabi dito ni, ano ba yung nasabi? Ito. There is only a liability when there is harm, or just like the 39-year-old who died. Which means the patient can sue the doctor that prescribed it. Correct. Ito, sabi pa ni Herbosa. This is similar to Ozempic, a drug for diabetics being used by people who want to lose weight. Correct. Ako po kasi gumagamit ako niyan, yung Ozempic. Kasi ako po ay type 2 diabetic and it was prescribed to me by my doctor. Meron po, legit po yan. Hindi po ako gano'n, no? Hindi po ako gumagawa nung, ganto, hindi po. Meron po akong reseta niyan. No? Talagang effective po yung gamot na yan. Hindi ko po siya inaano. Pero yung iba po dito, napakamahal po niyan. Libo po yan. Libo. Yung isang box niyan, libo yan. Kasi alam ko yan, dahil ang misis ko, pharmacist. Ha? Pero ang mga gumagamit nito, nandadaya din sila. Yung mga Hollywood stars, ginagamit nila as pampapayat. Kasi ang epekto talaga niyan, based on my experience, hindi ka makaramdam ng gutom. Hindi. Oo, mga kababayan. Kaya ako, laki ng binawas kong weight Di po ba? Actually, meron pa rin akong gamit kasi nga diabetic ako. Ayan, meron akong Metro. May patch ako dito. Nakaka-attach yan sa cellphone ko. Yung aking glucose. Kaya ito, tama siya It's off-label and it's illegal, pero depende na po yan sa doktor at doon sa tao. Hanggat wala daw harm na nagagawa doon sa tao. Kaya ang gawin na lang natin is for the lawmakers to, yung ganito, gumawa ng batas, mag-hearing, tapos i-recommend. Hindi muna pala batas. Mag-hearing kayo, imbestigahan nyo, and then ask the FDA to maglabas ng guidelines na illegal yan. Huwag nyo nang ibenta nyo, yung paggamit yan, kasi it will cost the lives of people using it. Tama rin naman yung advice ni DOH. Hanggat maaari, huwag nyo nang gamitin kasi it's off-label and illegal Pero yung iba kasi, mas gusto nila yung illegal. As long as they can get away with it, they will do it. Di ba parang ito? Wala naman masamang nangyayari sa katawan niya. That's what you know. Hindi pa nakikita yung internal organs mo until you go to the CAT scan. Di po ba? O kayo mga kababayan, sa palagay ninyo, okay lang ba yan? Na gawin mo yan sa Senado? Yun ang punto doon, Miss Mariel, kaya kinagagalit ng tao. Who the fuck we care kung ano man ang gawin mo sa katawan mo? Ang ano namin is, the Senate, kami nga na hirap makapasok dyan sa Senate, tapos kayo, dyan lang kayo gagawa ng pang beauty products nyo, but you cannot do it in your house or the clinic itself. Ang dahilan mo kasi asawa mo like na nagtatrabaho, who the fuck we care about it? Ang iniingatan dyan, sabi nga ni Binay it's the Senate. Ang dami ng kwentong di maganda sa Senate, dinagdagan mo pa. Yung imahe ng Senado is very dysfunctional. Wala nang sanctity ang Senado. Tingnan nyo si Diron, sabi niya, nasaan ang decorum nitong mga to? Wala. Tapos nagagalit kayo pag binabatikos kayo? Kasi kayo na rin ang gumagawa ng sariling yung multo. You are giving us the chance to putak-putak on you. Pati yung private life ninyo na dapat private lang sa inyo, ginagawa nyong publiko. For what? For the sake of pain? Is that it, Miss Mariel? Isikat ka na Magaling ka na Kilala ka na sa industriya ng showbiz. Diba? Why do you have still to do that? Sometimes maging sensitive naman tayo. Di po ba, Madam Mariel? Pasensya na po kung nakapagsabi po ako ng di maganda sa inyo, pero emotions, Sometimes kasi gusto natin protektahan ng Senado. Gusto natin protektahan ang ating mga sacred buildings dyan. Hanggat maaari, wala sanang issue. Kung may private life kayo, do it in a private place, in a private manner. Di ba? For the sake of popularity, mapansin. Bakit kulang ka ba sa pansin?
Di ba? Tama naman yan sinabi ko o mali mga kababayan, no? Kung talagang gusto niyang gawin yon, gawin niya sa bahay niya, pumunta siya doon sa clinic. Papuntahin niya yung clinic doon sa bahay niya. Di ba? Kausapin niya asawa niya. Nakikita niya nagtatrabaho ng husto ang asawa niya. Sige na, Han. I'm gonna go ahead of you, ha? Because I have to do this because they're closing too. Oh, it's more expensive if they're gonna go overtime too. Di ba? Di ba, Mariel? Oh, pasensya naman po, no? Okay? So, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.